Gabi ng kasal. Masigla at sabik na naghahanda ang binata upang makipagtalik sa bagong kasal. Ngunit bigla siyang itinulak palayo ng bagong kasal. Sandali lang, hayaang mauna si Bochang. Medyo naguluhan ang binata, gabi ng kasal ng mag-asawa. Ano ang ibig sabihin na hayaang mauna ang ibang lalaki? Habang naguguluhan ang binata, bigla siyang hinailan ng puting buwan ng asawa niya. Mula sa likuran ay bigla siyang inagaw. Pagkatapos, hindi makapaniwala, tumayo ang asawa at kumapit sa braso ng lalaki. Nangako ako kay Bochang. Sa buhay kong ito, kahit hindi ko alam kung mapapakasalan ko siya o hindi, bibigay ko pa rin sa kanya ang una kong pagkakataon. Tutuperin mo ang hangarin namin, tama ba? Nabigla ang binata, ito dapat ang gabi ng kasal niya. Ngunit pinayagan ng bagong kasal na ibang lalaki ang mauna. Napakalaking kahihiyan nito, parang wala nang masihigit pa. Sino ang papayag sa ganitong kabaliwan? Ngunit sa tingin ng asawa, kulang ang pangunawa ng binata. Pagkatapos, sinimulan pa siyang sermonan. Tama na, simula bukas. Habang buhay na akong magiging iyo. Bakit hindi ko ibigay ang gabing ito kay Kuya Bochang? Oo nga, Ye Chenyu. Sinasabi ko sa'yo, ang karangyan mo ngayon. Ang lahat ng yaman at kayamanan ay galing sa akin. Kung ibibigay mo man ito sa kanya, sisiguraduhin kong mawawalan ka ng lahat, Sumo. Paulit-ulit mong sinasabi na mahal mo ako. Ngunit ni itong munting kahilingan ko, hindi mo pa rin maibigay sa akin. Gusto mo bang mamuhay ako ng may pagsisisi habang buhay? Kahit ganito kakapal ang mukha ng asawa. Nangangarap pa rin ang binata na magbabago ang isip niya. Ang binata, kahit nakatatandang anak ng pamilyang Su. Sa kasamaang palad, isa siyang lubos na baliw sa pag-ibig. 10 taon niyang sinamba ang maruming paa ng kanyang Diyosa. Upang sa wakas ay mapakasalan at maangkin. Akala niya'y magiging maligaya siya habang buhay. Ngunit sa mismong gabi ng kasal, sa harap mismo niya, ibibigay niya ang unang pagkakataon sa ibang lalaki. Sinong lalaki ang makakatiis sa ganitong kahihiyan? Sinunggaban niya ang leeg ng kalaban at handa ng makipagpatayan. Nang makita ng babae na sisikilan ng kanyang puting buwan, luminggi siya at kinuha ang larawan ng kasal. At buong lakas na ipinalo sa ulo ng nobyo. Pagkatapos, nang walang hiyapang, pinatapon ng nobyo ng direkta palabas. Pagkatapos ay bumalik siya upang makipagtalik sa kanyang puting buwan. Sa harap ng nakakahiyang pangyayaring ito, hindi napigilan ng binata ang mapait na pagtangis. Ngunit sa mainit na tagpo ng dalawa sa loob, wala siyang nagawa kundi magpuyos at hampasin ang sahig. Wala siyang maisip na paraan upang makaganti sa dalawang hayop na iyon. Sa sandaling iyon, bigla namang dumating ang fiancé ng lalaking nasa loob. Magpapakilala ako si Fu Hongzhu, anak na babae ng pamilyang Fu, at fiancé rin ni Ji Bochang. Binibining Fu. Ang iyong fiancé at ang aking asawa.